Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong napakinggang awitin. Sing to Me of Heaven. Talks about the greatness of God sa kanya pong biyaya na kaligtasan. Okay. Salamat po sa Panginoon. At siguro bago po tayo mag-proceed sa message ay gusto ko pong singitan lang ng kaunting oras ng pasasalamat sa Panginoon. About doon po sa pinagdaanan po namin. So, salamat po sa Panginoon at may kung anong virus po na dumapo sa amin. Sa akin po muna actually tumama. Then nagsunod-sunod po sa mga bata. And hindi pa man kami nakaka-recover ay Sister Dayan naman po ay na-confine noong pong Miyerkules before po nung ating prayer meeting. Salamat po sa Diyos dahil all things work together for good din. Kahit medyo alangan po yung oras kung kailan po siya ma-confine dahil kung medyo na-late pa kami ng pagpunta ko ng ospital, wala na po kaming kwarto. So dahil full ospital, wala pong kama. Kaya sa halip na kami po ay dito sa Peter Paul ay sa Doctor's Hospital po kami na napunta. So kaisa-isang na lang po kama ang available para doon sa OB ward. At salamat po sa Diyos sa 2 araw na kami po ay nagstay po doon sa ospital. At sa provision po na biyaya ng Panginoon sa tulong po ng kapatiran, sa inyo pong mga prayers, sa mga pumunta. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa inyo pong buhay para kami po ay patuloy niyo pong ipanalangin at tulungan sa amin pong pinagdadaanan. So, biyaya po ng Diyos ay parang nagdahilan lang po, Sister Dayan, nung kinabukasan. So, nawala po agad yung naramdaman niya nung Miyerkules at nagtuloy-tuloy na po yun hanggang sa siya po yung nakalabas nung Biyernes ng gabi. So, maraming challenges, doon po sa ospital na yun. Maraming mga discomfort, pero sa tulong at biyaya po ng Diyos ay nakakaos po. At talagang sabi nga, yung aming pong financial ay nandun po yung tulong at yung biyaya talaga ng Panginoon. So, nakamenos naman. Talagang ginamit ng Panginoon yung mga, hindi lang yung PhilHealth, So, may mga discounts pa po kaming nakuha sa PWD, sa doktor. So, medyo, sabi nga, talagang malaki po yung ibinaba ng amin pong binayadan. So, purihin po ang Panginoon sa lahat ng iyon and sa kalusugan din po na ipinagkaloob ng Panginoon sa mga bata. So, mas nag-improve na po yung mga bata sa kanila pong kalusugan. So, si Mikey po, hindi po siya nakapasok ng 1 week nitong linggong ito. Buong linggo po siya hindi nakapasok. Tapos si Miguel din, medyo inuubo din. So, doon sa tutor niya, hindi rin siya nakapasok. Okay, so purihin po ang Panginoon sa lahat ng ito. At pinagpapasalamat ko din po ang buhay ng bawat isa sa magiging instrumento po ng Panginoon sa inyo po lingkod. So ngayon po mga kapatid ay nadako po tayo sa mensahe at ito po ay continuation ng ating pong huling message 2 weeks ago. So this is about Christian visitation. Isa sa mga ministry ng church na kinakailangan po nating mabigyan ng prioridad. So hindi ko po ibig sabihin na hindi po natin ito binibigyan ng prioridad. Pero as a local church, ito po ay mahalaga na ministry na kailangan po nating mabigyan ng oras, at ng commitment ng bawat isa po sa atin. So, samahan niyo po ako muli sa atin pong talata na atin pong pinaka-launching na text. So, this is from James 1:27. So, aklat po ng Santiago, Kabanata 1, talata 27. So, sa Tagalog ko po babasahin. At sandali po tayong magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. Mula sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, talata 27, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito:
pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at ang pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli po kaming paalalahanan ng inyong pong banal na salita patungkol po sa isang aspeto ng paglilingkod na dito rin po sumasalamin ang katotohanan kami po ay inyo pong inibig at kung paano din po kami maging maibigin sa amin pong mga kapatid sa pananampalataya. Kaya amin pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang kabuuan ng amin pong pakikinig ng iyong salita. Ang iyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento. Itago po ninyo sa likod ng inyong pong kabanalan. At tanging kapahayagan niyo po ang siyang mapakinggan po namin at mailapat namin sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon, bilang bahagi ng iglesyang ito, na kami ay maging umaabot, Panginoon, sa mga kasama namin sa panambahan. Magkaroon kami ng pusong kumakalinga at hindi po personal na interes lamang ang amin pong iniisip. At ikaw po lamang ang siyang maging focus namin, O Diyos, sa amin pong mapapakinggang mensaheng ito. Sa lahat ng ito, ang tanging hagad namin, Panginoon, ay ang kapurihan ninyo, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, makakaupo na po tayong muli, mga kapatid. Last time, ang tinalakay po natin is about the ministry itself of visitation. At nakita po natin kung ano ang ministeryong ito at kung bakit dapat natin ginagawa ang ministeryong ito. Sapagkat una, ang Panginoong Hesus mismo ang nagpakita nito sa atin as an example. So, may tuturing po nating pagbisita ng Panginoon ang kanyang pagparito sa katawang tao. Yung tinatawag po nating incarnation. So, it's considered as His visitation with a purpose. At ang purpose po ng Panginoon ay upang tayo po ay hanguin mula sa kapahamakan. Para tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Amen? So yun po ang pinaka kumbaga nucleus nung pagkakatawang tao ng Panginoon, na ito ay maging daan para sa isang tao na siya ay muling manumbalik sa Diyos upang siya ay magkaroon muli ng magandang ugnayan sa Diyos. So in light doon sa ating Sunday School po kanina, di ba? So sa pamamagitan po ng mabuting balita ay atin pong nalaman ang katuwigan ng Diyos. The righteousness of God is revealed in the gospel sa pamamagitan po ng mabuting balita. Therefore, Paul said he is not ashamed of the gospel. Hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita, and should be the same sa bawat isa po sa atin. Hindi po dapat natin ikahiya ang mabuting balita. At ang isang paraan na hindi natin kinahihiya ang mabuting balita ng Panginoon ay kung papaano po natin ihalimbawa ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang ministry. So, the life and the ministry of Christ, di ba? Ang ministeryo ng Panginoong Hesus, kung matatandaan po natin, ay kinakitaan po natin ang kababaang loob at kung papaano po ang mga tao, bukod sa kanilang kapansanan, bukod sa kanilang karamdaman, ang gumaling din po ay ang kanilang mga kaluluwa. So, yun po ang naging benefit ng ministry ng Panginoon. That's why sa church, makikita po natin na ito din ang maging benepisyo sa bawat isa po sa atin. Kung may nangangailangan, ito may kapatid natin sa pananampalataya, sa man ay pastor, sa man ay kapatid natin brother or sister, as long as sila po'y nangangailangan, tandaan po natin ang halimbawa ng ating Panginoon. So yun po ang dahilan, kaya napakahalaga po ng ministry po na ito. So muli po, ang objective po natin sa ating tema po na the beneficent Christian visitation is to exhibit genuine love to our brothers and sisters in Christ through attending to their needs spiritually and to serve the Lord accordingly. So, pagmamahal sa ating kapatid sa pamamagitan ng pag-abot natin sa kanilang mga pangailangan, first, sa spiritual, although first, ang Diyos po ang nagbibigay nito. But tayo, nandun yung ating kagustuhan
na magpagamit sa Panginoon para sa ating mga kapatid na nangangailangan. At ito ang angkop na paglilingkod sa Diyos. So this is the appropriate way ng paglilingkod sa ating Panginoon. It is the indicative that we are vulnerable to face afflictions and challenges in our Christian life. So hindi sa lahat ng panahon tayo po'y malakas. Hindi po sa lahat ng panahon tayo po yung nasa bahagi na tayo ang nagpapalakas. Sometime, darating din po ang panahon na tayo po'y mangangailangan ng lakas mula sa ating kapwa, mananampalataya. That's why ito pong ministry na ito ay napakahalaga. For instance, katulad po ng aming pinagdaanan sa amin pong pamilya, so nandun po yung ating initiative na kami po yung pong tulungan at ipanalangin. At ito po ay isang malaking encouragement sa amin personally at malaking encouragement din po sa isang Kristiyano na makita niya ang kanyang kapatid, ang kanyang pastor sa panahon ng kanyang paghihirap o sa panahon ng kagipitan o sa ano pa mang pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Galatians chapter 6 verse 1. Ano po ang sabi po dito? From verse 1 to verse 2, bagamat ito po, ang konteksto dito is about sinning brother or sister, but meron pong tungkulin ang church para sa kanya. Sabi dito, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness and keep watch on yourself lest you too be tempted. Okay? So, hindi po natin sinasabi na this is out of context, but as long as meron pong issue sa ating kapatid sa Panginoon, as long na meron po tayong dapat gampanan para sa ating kapatid sa Panginoon, ang sabi po dito, you who are spiritual should restore him. You who are spiritual, abutin mo siya in a spirit of gentleness. So ito po yung order sa atin. And keep watch on yourself lest you to be tempted. Kinakailangan sa atin pong pag-abot sa Kanya in a spirit of gentleness, na doon pa rin yung mindset natin na darating din ang panahon na tayo mangailangan at sila din ang gamitin ng Panginoon para sa ating recovery or revival. Diba? And bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Napansin niyo po yung verse 2? By bearing one another's burdens, you fulfill the law of Christ. Therefore, may tuturing po na masunurin ang isang lingkod ng Diyos kung siya ay aktibong pumapasan ng kanyang kapatid o ng kabigatan ng kanyang kapatid. So, hindi po tayo burden. Ano po? Sa church. Kundi tayo po ay burden bearer. Mga kapatid, tayo po ay tagapasan. Hindi tayo pabigat sa church. Okay? So, those who are spiritual must take his time to restore his brother. Kung siya man ay nagkakasala o nangangailangan ng encouragement. Tayo po sa biyaya tulong ng Panginoon, nandoon yung ating vitality sa spiritual nating kalagayan. So tayo po ang gagamitin ng Diyos para sa ating mga kapatid na dumaranas ngayon ng mga iba't ibang pagsubok. In return, so ganun din. Kung tayo po naman ang manghina, sila naman ang gagamitin sa atin ng Panginoon. So that is the church. Ito po ang iglesia. Ano po? So, nandun talaga yung elemento na nagtutulungan po tayo dito. Hindi ho tayo, kumbaga sa isang taong nadapa ay niyuyurakan pa. Di ba? May mga ganyan pong tao na sa halip na ang gusto niya ay may hango pabalik sa pananampalataya ay gusto pa niyang itaboy o gusto pa niyang palayasin sa kawan na wala naman siyang karapatan sapagkat hindi siya ang pastol. Okay? So, now we will proceed to the benefits. Ano po ang benepisyo kung magiging aktibo ang isang church? Kung magiging isang aktibo ang isang local church sa ministeryo po na ito, ano po ang magiging benepisyo? So, meron po tayong acronym na HELP dito po sa atin pong mensaheng ito. So, first, we have letter H. And number 1 is that active Christian visitation ministry helps us to understand the life situation of our members better.
So ito ang unang benepisyo mga kapatid. Ito ang kaibahan natin sa relihiyon. Kung tayo po'y iisang katawan ni Kristo, ang sinasabi po dito, mas kilala natin ang isa't isa, personally, mas alam natin ang pinagdadaanan ng isa't isa. Kung aktibo ho tayo sa bahaging ito, mas alam natin yung nangyayari sa buhay ng ating mga kapatid. Especially sa mga kapatid po nating for how many months na hindi po natin nakakasama sa church. Sa halip ng isipin natin is ganito, ganyan, ganyan. Baka may ginagawa siyang kung ano man. So, why don't you, sabi nga, visit? Diba? At kumustahin ang ating kapatid. So first, it helps us to understand the life situation of our members better. Mas maging malinaw sa atin at mas maging informed tayo kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Hindi yung nag-iisip tayo o nag-speculate tayo na, naku, si kapatid hindi na-attend. Kung ano na lang naglalaro sa isip natin, hindi naman pala yun ang totoong nangyayari. Di po ba? Kaya this is how important it is. Itong tinatawag nating visitation ministry. Samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat ng ikalawang hari, 2 Kings. So ito po ay nakapaloob doon sa ating unang subpoint na pagdating ho sa ating visitation, hindi natin tinatangi yung tao, kung sino yung ating pupuntahan at kung sino yung hindi. 2 Kings chapter 4, ikalawang hari, kabanata 4, verse 8. Excuse me. So ito po ay si Eliseo. Tungkol po sa isang babaeng Sunamite. Minsan si Eliseo ay pumunta sa Sunem at may isang mayamang babae roon at siya'y inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita. Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang may tutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan. Sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kayang may tutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. 15. Tawagin mo siyang muli, utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, 1 taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita at tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos 1 taon mula nang sabihin ito sa kanya. So ano po nakita natin sa bahaging ito? So, ibig sabihin, kung i-apply po natin ito sa ating sitwasyon, hindi ibig sabihin ang kailangan bisitahin o is yung mga taong hikahos sa buhay. So, pag sinabi nating poorest of the poor, o sila talaga yung may mabigat na pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw, yung hindi nakakakain 3 beses sa isang araw, yun lang yung criteria ng mga taong pupuntahan lamang natin. At yung mga medyo middle class, yung mga medyo nakakaangat-angat, hindi na natin pupuntahan. Kasi okay naman ang kanilang pinansyal. Okay naman yung estado ng buhay nila. So doon makikita ho natin na hindi po. Kasi dito po sa binasa po nating talata, ito po ay isang mayamang babae. So this is a wealthy woman. Pero nakita ho ni Elisha
na meron siyang mabigat na pangangailangan at ito ay ang kawalan po ng anak. That's why, regardless of their wealth, hindi po ibig sabihin mayaman, hindi kailangan puntahan. Hindi applicable ang ministry ng visitation sa mga mayayaman. Kung meron mang Kristiyanong mayaman o kung meron mang Kristiyanong middle class. Okay? That's why here, kita natin, it's not the externals to determine whether they need us or not. It's not through their lifestyle or hindi ko po sinasabing kung ang pamumuhay nila ay hindi makakristyano. Ano po? Kahit makakristyano ang pamumuhay at nakakaangat sa buhay, hindi po ibig sabihin, hindi nila kailangan ang ating presensya. Hindi nila tayo kailangan. So, hindi po ganun ang ibig sabihin. It applies sa lahat. Ano man ang estado ng kanilang buhay. Amen? Mga kapatid. So, first, regardless of their wealth. Wag tayong kumbaga yung isip natin ay nakatuon lang doon sa nakikita natin na ay yan naman ay wala yung masyadong mabigat na pinagdadaanan kasi tingnan mo, may sasakyan, 'di ba? O maayos ang hanap buhay. So hindi yun ang tamang pag-iisip, mga kapatid. Para maging barrier ito sa atin na gawin yung ating ministry para kumustahin sila at tulungan sila. Sapagkat hindi lang ho pinansyal ang aspeto ho na pwedeng ibigay ng Panginoon. Di ba? Para tayo po'y matulungan. So, that is regardless of their wealth. Next is regardless of their position. So, kung tayo po sa church ay isang church leader, o kung tayo po sa church ay isang member lamang po ng church, ano po? So, anumang position po natin, hindi po yan, kumbaga ito yung factor para puntahan natin o hindi. Sabihin natin, yan ay leader ng church, hindi na kailangan bisitahin yan kasi yan ay malakas yan sa pananampalataya. So, hindi po. Even Apostle Paul, kung maalala po natin, while he was in prison, when he wrote the book of Philippians, when he wrote the book of Philippians, so isa sa mga taong ginamit sa kanya ay si Epaphroditus. Nasabi niya, he became a minister to his need. So naging daan po si Epaphroditus para si Apostol Pablo ay magpatuloy na patatagin ang mga taga-Filipos, patatagin ang mga Kristiyanong nasa labas, kahit siya ho ay nasa loob ng kulungan. Di po ba? Kaya hindi po ibig sabihin na kung let's say apostle or a church leader or a elder or a pastor, hindi nila kailangan ng visitation. Ano po? Hindi nila kailangan bisitahin. Kailangan po. Kaya ang bawat Kristiyano po ay isang minister. Lahat po tayo minister. Meron lang pong itinalaga ang Panginoon sa pangangasiwa, pero hindi po ibig sabihin sa habang panahon, pangangasiwaan lang po tayo at wala tayong gagawin. Tayo din po ay maglilingkod. Di ba? At ang paglilingkod po natin ay hindi ho paglilingkod para sa ating sarili, kundi ito ay tulong po natin sa bawat isa. So Paul commended Epaphroditus as being a minister to his need. Even church leaders, including pastors, are in need of visitation and prayers from our members. So ito ay para sa lahat. Ano po? Hindi po ito para lang sa mga members lang. Na parang one-sided. But ito po ay para sa ating lahat. It's the another way of remembering them how they are being used by God for our spiritual maturity. Isa ito sa paraan ng pag-alala natin kung paano sila ginagamit ng Diyos para sa ating paglagong espiritual. Sa mga taong ginagamit ng Panginoon para sa ating pag-unlad, sa ating pagkakilala sa Panginoon, hindi po sila superhero. Hindi po sila Superman. Tao din, na may kahinaan at nangangailangan po ng encouragement kapag sila naman po ang nangangailangan nito. Hebrews chapter 13 verse 7. So sabi po dito sa aklat ng Hebreo,
Kabanata 13, talata 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Meron po tayong sense of appreciation and acknowledgement sa mga taong ginagamit ng Panginoon para sa atin. Okay? And regardless of their spirituality, as long as they are Christians, even though ang kanilang buhay ay hindi kasing mature ng ating buhay, it doesn't mean na hindi nila tayo kailangan or vice versa. Kung nakikita naman natin na namumuhay naman sila ng mabuti, aktibo sila sa church, hindi nila kailangan ng visitation. Hindi nila kailangan bisitahin. Okay? So, it's also, sabi dito, regardless of their spirituality, 1 Thessalonians 5:14. And we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with them all. Again, all. Hindi ho sa iilang tao lamang sa loob ng church tayo maging pasensyoso at maging matulungin at tayo ho ay mag-encourage at makisimpatize lahat ng ating mga kapatid. Kaya, it helps us to understand the life situation of our members better. Huwag naman sana na ang pagiging Kristiyano lang natin, kilala lang natin sa pangalan ng ating katabi. Kilala lang natin sa pangalan yung ating kapwa mananampalataya. Alam natin ang kanilang pinagdadaanan. Dahil kinukumusta natin sila. Sinachat natin, kapatid, kumusta na? Kapatid, ilang buwan tayong hindi nagkita. Ano nang yung lagay? Di po ba? So it's very important, brothers and sisters. Sapagkat una, ang Panginoong Hesus ho, ito ang kanyang ginawa sa atin. Patuloy pa rin ginagawa ng Panginoon sa atin. Lagi hong kinukumusta ho tayo ng Panginoon sa totoo lang. Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Para check po natin, ang oras natin sa pagbabasa ng kanyang salita. Kinukumusta ng Diyos ang ating espiritual na buhay. Tayo ba'y malakas pa? Tayo ba'y may karamdaman na kailangan ng kagalingan at kalakasan? So, nandyan po ang Panginoon. Ganun din, tayo din po ay maging instrumento ng Panginoon para sa mga kapatid natin. So, that is number 1. And number 2, next, ang ikalawa po natin is enhances the bond of trust and respect for one another in the local church. Ito ho ang magpapaibayo. Sabi dito, the bond of trust and respect. Yung tiwala at respeto sa isa't isa sa loob ng iglesia. So, this is relational, mga kapatid, between brothers, and sisters. Horizontal. Mas mapagtitibay natin ang ating ugnayan bilang magkakapatid sa iglesyang ito, in the local church. So that is number 2. That's why every Christian must know that he is called to be his brother's keeper. Tayo po'y tagapag-ingat ng ating kapatid. Tayo ba'y tagapag-ingat ng ating kapatid? Kapatid natin eh. Just like kung halimbawa, meron tayong kapatid na nakababata at tayo ho itatawid sa isang malawak na lansangan. Sino kayang kapatid na mas nakatatanda ang hahayaan niyang tumawid ng mag-isa ang kanyang nakababatang kapatid habang nakikita niyang lagus-lagusan ho ang mga dump truck, 10-wheeler. Sige nga. Di po ba? So it enhances the bond of trust. Di po ba? Ito po yung napakahalagang bahagi. Ano po? So, now can you say that you obey Christ even without lifting a pound of your brother's load? Masasabi mo bang sinusunod mo ang Panginoon
na hindi mo lamang inaangat kahit ng isang libra na kabigatan ng iyong kapatid. That's why this ministry essentiates an activity from the heart. Ito'y isang aktibidad na dapat ay mula sa puso nating ginagawa. Hindi lamang na katotohanan sila'y kapatid natin sa Panginoon. At nangangailangan po ng revival or encouragement. So, this is the key to a joyful fellowship, brothers and sisters. Para mas maramdaman natin yung essence ng pakikipagkapatiran. Sinabi po ng Psalm 133, Brethren, or behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Mas maramdaman natin yung tuwa at yung galak ng pakikipagkapatiran at nagkakaisa tayo na magkakapatid kung nandoon ang ating pag-abot sa kanila. And this is also the key to a developed local church. Yamang ito ho ang purpose ng isang church na siya'y maging instrumento ng Diyos para sa mga kapwa mananampalataya. This is also the key to a developed local church. It minimizes agitations and murmuring among church members and promotes a Christ-like attitude in the local church. Hindi ito magdudulot ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Hindi ito magdadala ng kung ano-anong mga istorya sa loob ng iglesia. Sa halip na tulungan at ipanalangin ang ating kapatid, pinag-uusapan. Nagiging, sabi nga, talk. Sa loob ng church. Sana hindi tayo maging ganon. Na ang ating mga grupo ay nagiging session ng mga marites. Kung ano na napapagkwentuhan without any element of encouragement para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Di po ba? So this is the key to a developed local church. It enhances the bond of trust and respect. Kaya, tanong ko po, mahal ba natin ang ating kapatid? Gaano mo kamahal ang iyong kapatid sa Panginoon? Napakadaling sabihin mahal natin. Pero paano ba natin siya respetuhin kung wala siya? Paano ba natin patuloy na inaabot siya sa gitna ng kanyang suliranin na hindi natin sinisira ang kanyang image dahil sa mga kung ano-anong istorya. Galatians 5 verse 13. Ano po sabi dito sa Galatians? Okay. So sabi po dito in Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. So ito po yung nangyayari sa isang iglesia. Kung walang pagmamahalan, kung walang pag-uunawaan, kung walang pagkalinga sa isa't isa, so dito po hahantong. Sa sinabi po sa verse 15, magkakagatan at magsasakmalan tayo hanggang sa maubos. Hindi nakita ang larawan ng Panginoong Hesus. It minimizes agitations and murmuring among church members.
and promotes a Christ-like attitude in the local church. Ano ang gustong larawan ng church ang makita dito? Anong gustong larawan ang makita ho sa ating iglesia? Ang pagkakaisa na kagaya ng ipinakita ni Kristo o ang kaguluhan, bunga ng kasalanan? So that's number 2. It enhances the bond of trust and respect. Pagyamanin natin ang ating relasyon sa ating kapatid. Sapagkat dito ho, tinuturo sa atin ang kahalagahan po ng ministeryo po na ito, the Christian Visitation Ministry. Then number 3, it leaves a trail toward belongingness and deepens mutual love. So this is letter L. It leaves a trail toward belongingness. So wala pong feeling of estrangement. Dito ho, pag ginagawa ho natin ang ministry na ito, nandun lagi ang pakiramdam natin na tayo ho ay bahagi ng church. Hindi tayo estranged. Wala ho sa atin yung parang hanggang papel lang yata ang aking pagiging member din eh. Ano? So ito po ang isang advantage. Pag tayo po'y aktibo sa ministry na ito, ito'y nagiging daan para maramdaman ng nangihina na siya'y belong sa isang local church. Lonely church members such as the orphans and the widows, the elderly persons, persons with disabilities, and sick would feel the sense of being a part of the local church if they are visited. Dahil pagka hindi ho ito nagagawa, so manlalamig ng utay-utay ang isang nanghihinang mananampalataya. It also helps the local church to minimize backsliding, the case of a backsliding. Alam niyo po, hindi ho lahat na nagbabackslide, ang dahilan po is yung pong mismong tao. Maaaring may pagkukulang po ang isang local church, kaya po nag-backslide ho yung tao. It may come to a Christian who is not being treated well. Pag hindi siya dinatrato ng may pagmamahal, ng may kaamuan, sa malamang, tuluyan siyang mapalayo at tuluyan siyang mapariwara. Bagay na ayon ng Panginoon. Kaya sabi nga, napakahalaga po nito mga kapatid. James chapter 5, verse 19. Ano po sabi dito? Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Restoration. Ganun po kahalaga ito. Dahil kung hindi ho natin bibigyan pansin, sa malamang po, meron pong tuluyang aalis. Okay? That's why number 3, it leaves a trail toward belongingness. Kung sanang maging mapili tayo sa gusto nating maging close. Sikapin natin ang lahat ay closed ho natin. Close, not with a D ha? Hindi ho closed. Sarado ang puso natin sa kanila. But close. Ilapit natin ang sarili natin sa kanila. Ano? Hindi yung halimbawa, ay hindi naman nalapit sa akin, bahala siya. So that's not a sign. So it's not a sign of a mature Christian. Kasi kung ikaw ay mature na Kristiyano, naintindihan mo kung bakit siya ganun. Bakit ganun ang kanyang pag-uugali? Bakit ganun ang kanyang personality? Ano?
And number 4, pang-apat po natin, it provides an opportunity for every believer to minister others. As long as meron pong oportunidad, atin pong i-grab, mga kapatid. Yan po ay oportunidad sa atin, pribilehiyo po natin. Hindi po ito obligasyon lamang. Ano po? Philippians chapter 2 verse 1 and 4 or verses 1 to 4. So mababasa po natin, so if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. And let each one of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Kung tunay kang tumanggap, sabi dito, ng encouragement kay Kristo, any comfort, any participation in the Spirit, affection, sympathy, makiisa tayo sa pag-iisip kagaya ng sa Panginoon na mas iniisip ang iba at mas una niyang iniisip ang iba kaysa ang kanyang sarili. It's an opportunity para po sa atin, mga kapatid. Marami pong tayong excuses lang. Ano ho? Sabi nga, pagkaayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. Sa paglilingkod, ganun din po. Ano ho? Marami tayong pwedeng maging excuses para hindi natin gawin. Pero alam ng Diyos ang ating puso. Alam ng Panginoon ang kung anong umiikot sa ating isipan. Kung paano natin tingnan ang ating kapwa mananampalataya sa kanyang kalagayan. It's an opportunity for every believer to minister. Again, tayo ba ay ministro ng Panginoong Hesus? So, hindi po lahat ay sumagot. Anong ibig sabihin? Tayo ho ang pinagministeryuhan, pero hindi tayo magmi-minister sa iba. But again, ang sabi ng banal na kasulatan, lingkod po tayo ng Panginoon. At ang lingkod ng Diyos, handang maglingkod sa kahit sino. Kahit ayaw natin ang ugali. Kahit yung pag nakita pa lang natin, sira ng araw natin para sa atin. Diba? Pero sa Panginoon, buhay niya ang kanyang ibinigay para sa atin. Mas higit tayong pinagpasensyahan ng Panginoon kaysa yung pasensya ho natin sa mga taong dapat natin mahalin at tulungan. So to participate in the ministry of Christian visitation will eliminate the attitude of self-seeking. Galing ka na sa buhay ng pagiging makasarili. Is it right na ikaw ay isang lingkod ni Kristo, sarili mo pa rin ang iniisip mo ng higit? That's why it eliminates. It helps you to eliminate. It helps you to get rid of being selfish, ng pagiging makasarili. At ito po ang application ng sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Love your neighbor as yourself. Not love yourself without loving your neighbor. Dahil yan po ang standard ng mundong ito. Walang pakialam sa kapwa, basta sarili ang mahalaga. Pero ang Panginoong Hesus, ano pong sabi niya? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mas una natin ang iba. Mas una para sa atin ang iba kaysa sa ating sarili. Okay? So that's number 4. It provides an opportunity sa bawat isa po sa atin. Na tayo po ay mag-minister. Ano po? Dito po sa Ephesians, mababasa po natin
in chapter 5, gamitin ninyo, verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, yan po ang isang katangian ng isang Kristiyano na nagpapatuloy na umabot at tumulong para sa kanyang mga kapatid na nanghihina sapagkat sinasamantala niya ang bawat pagkakataon para sa mabuti sapagkat ang panahong ito'y masama. Kaya huwag natin padaigin ng masama ang ating sarili. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Makiisa po tayo sa ministeryo kung saan makakatulong po tayo sa ating mga kapatid na muling manumbalik sa paglilingkod. Okay? So, ito po yung ating apat na katotohanan na kung saan ay ito po ang benepisyo ng ministeryo ng visitation. Una, it helps us to understand the life situation of our members better. Mas makikilala natin ang bawat isa, mas maintindihan natin ang totoong senaryo. Kumbaga yung kabuuan ng pangyayari po sa buhay nila ay mas alam po natin kung gagawin po natin ito. It enhances the bond of trust and respect. So mas mapapahalagahan po natin yung ating relasyon sa ating kapatid at hindi wala tayong pakialam sa bawat isa sa atin. Number 3, it leaves a trail toward belongingness and deepens mutual love. So, mag-iiwan ito ng isang daan patungo sa pagiging belong. Sabi nga, ikaw ay kasama sa katawan at hindi ka strange o isang estranghero sa katawang ito. At ang pang-apat po, it provides an opportunity for every believer to minister. Ito po ay isang pribilehiyo natin na paglingkuran natin ang iba. Huwag lang yung laging tayo ang paglilingkuran. The Lord Jesus Himself, ano pong sabi niya? Siya'y naparito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ialay niya ang kanyang buhay para sa mga nakararami. So for our concluding thought, brothers and sisters, visiting fellow Christians must be a priority of the local church. Do you believe this? Mahalaga po ang ministry ito. A local church that doesn't engage in this ministry will inevitably become a cold church, isang malamig na church. Wala siyang warmth sa kanyang katabi. Parang wala nakikita. So ito po ang pupuntahan po ng church na ito na hindi ho engaged sa visitation or sa edification. In Revelation, kung matatandaan po natin the church at Ephesus, ano po ang babala ng Panginoong Hesus sa kanila? Remember therefore where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place until you repent. Revelation chapter 2 verse 5. Kung hahayaan natin na ang church ay manatiling malamig, walang pakialam, walang pagmamahal, walang galaw, immobile, okay? Sabi dito, it will soon be abandoned. Sabi ng Panginoon, I will remove the lampstand. Ano pong gusto nating maging future ho ng ating local church? So ito po ang halimbawa na sinabi po ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat kung hindi natin ipakikita ang pagmamahal na ito sa mga taong nangangailangan, it's the same way na iniwan natin ang una nating pag-ibig. At yan ay ang Panginoon. That's why remember your first love, then tuloy-tuloy po nating magagawa
kung ano po ang kahulugan ng pag-ibig na ito. At ang mga taong nangangailangan nito ay mabiyayaan ng pagpapala mula sa Panginoon. So brothers and sisters, makiisa po tayo. Mag-participate po tayo. As a church, sa ministry, pagka ang church nakita natin may pangangailangan at nakikita natin ang sarili natin ay may aambag, ibigay po natin ang ating sarili. Sapagkat ito ho ay church ng Panginoon. Malihong kaisipan na iasa lang natin sa mga nangunguna ang bahaging pwede rin naman tayong maging bahagi. Or ministry na pwede rin tayong maging bahagi. Kaya nga, bear one another's burdens. Amen? So tayo po ay magtulungan sapagkat ang nais ng Diyos, tayo ho ay nagkakaisa. Hindi lang nagkakaisa dahil nagkakasundo ho tayo sa ating paniniwala, sa ating paninindigan, kundi nagkakaisa tayo sa hangarin na maging larawan ng Panginoon. Ang bawat isa. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Muli po sa inyo pong pagpapaalala sa amin kung paano po namin ialimbawa ang inyo pong pag-ibig, Panginoon, sa mga taong nangangailangan po nito, especially sa mga kapatid po namin na nangihina at nangangailangan po ng aming panalangin at ng aming pong pagpunta sa kanila personally. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ito po ay maisakatuparan po namin sa tulong at biyaya po ninyo, sapagkat bahagi din po ito ng pagkatawag namin mula sa iyo. At ikaw po, maluwalhati namin sa bawat oportunidad na ipagkakaloob niyo po sa amin para gawin po itong mga bagay na ito. Hindi po kami magkabit-balikat na sumunod, Panginoon, sa mga sitwasyon na nakikita namin kailangan po kami ng iglesyang ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang church na ito at ang bawat isa po sa amin. At ang papuri at ang pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.